Leo. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Leo? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. Collective energy ng mga Leo, please. Collective energy ng mga Leo. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Happy birthday sa ating mga Leo. Let's see. Anong meron? Plano in reverse, nag-iisip ka, ano na ba yung next move mo? Mukhang maraming pinagdaanan. The Fool card in reverse, you're trying to make the best decision na alam mo at the moment. And this decision feels very heavy for you, okay? Sabi mo, ang dami nang nangyaring hindi maganda in the past. And right now, sabi mo, you're making the best decision. Itatama mo na, hindi ka na magmamadali. Kaya nagkakaroon ng delay sa mga plano. Sabi mo, ang dami-dami nang naging challenges sa buhay at like, marami pang aayusin. Kaya, kumbaga, you can't afford na madagdagan pa itong mga trouble na to. Meron kang hinihintay na good news, good outcome, but mukhang medyo natatagalan. Wala pang tracking number. Tungkol sa kapirahan, kabuhayan, stability. Minsan naisip mo like lumipat na lang ng trabaho, mag-abroad na lang, or umuwi na lang ng Pilipinas, or magnegosyo na lang. New beginning, okay? Because it feels like kung ano yung binild mo, parang hindi na aligned, hindi na nag-work out, marami ng beses na sinubukan mong ayusin. Kung trabaho to, parang lagi na lang nagkakaroon ng away, conflict. Kung negosyo to, it feels like ang dami mo nang isinugal, pero parang paulit-ulit yung sabihin natin, delays dun sa harvest time. Marami kang doubts right now kung makakabawi pa or magkakaroon pa ng stability, maibabalik mo pa ba yung stability and good fortune sa buhay mo? Meron ka rin kinikip na like someone you consider as your soulmate connection. Sabi mo, mahalaga sa'yo tong tao na to kasi itong panahon na nasusubukan ang finances, parang itong lovers na to or tong partner na to ang nasasandalan mo. Okay, katabi mo. But, sabi ng feminine, paano nga ba ito maaayos? Sabi niya, ang dami-dami na nga nilang problema ni masculine. Tapos si masculine parang nakuha pang magsinungaling at magkaroon ng magdala pa ng dishonest behavior sa relasyon na to. Naging paulit-ulit ang reconnection, reconciliation. But the feminine in this connection is very forgiving, mapag-unawa sa relasyon kahit she feels like natotoksika na siya sa relasyon na to. Maraming dapat pag-usapan sa relasyon na to para maging harmonious, maging maayos. Pero mukhang napagod na yung feminine na mag-explain, magpaliwanag, or mag-bring up ng mga sama ng loob niya sa relasyon na to. Sabi ni feminine, parang mas makakabuti na lang na like just to observe the situation kung mababago pa. Kasi parang speaking up doesn't really help to make the situation better. Let's see. Ano ang paulit-ulit na nangyayari? Bakit napapagod ang feminine sa connection na to? Nagkaroon naman ng offer of love, apology, but sabi ni feminine, mukhang hindi naman pinaglalaban ni masculine ang pag-ibig na to. Napapagod na rin siya. But I feel naging toxic kayo sa isa't isa. Sabi ni masculine, ayaw na rin niyang makipag-usap kasi parang hindi mo naman daw na-appreciate yung mabubuting ginagawa niya. Puro na lang daw yung kakulangan at pagkakamali niya yung naha-highlight at nakikita mo na lang lagi. Pareho kayo napagod na sa away. Pero sabi ni feminine, paano nga ba matatapos ang away na to if the masculine is very unreliable daw pagdating sa pangako sa pag-ibig na to? Right now, ang ating mga Leo nagfo-focus sa sarili, personal growth, kabuhayan, kapirahan.
Marami ka na ring natutunan sa buhay. Okay. Sabi mo ayaw mo na ring ulitin kung ano man yung mga nangyaring pagkakamali. Kumbaga, enough na yon. Okay? But may mga sitwasyon sa buhay mo na kahit alam mong mali, hindi na para sa'yo at kailangan ng tapusin, iwanan, especially sa side ng feminine. It feels like parang kailangan pa ng more time to process things, more time to plan your exit, more time to give your person another chance, more time to observe the situation, baka naman may magandang outcome pa in the future or until the end of the year, something like that. Okay? Marami kang minamanifest right now, Leo. Sabi mo kay God, Lord, sana naman, no, bago matapos yung taon, makaahon, matapos yung problema, magkaroon ng victory, lalo na sa kaperahan, kabuhayan. Marami din kayong iniisip, you and your person, na sana magkaroon na ng pagkakaintindihan kasi nakakapagod na lagi na lang kayo nag-aaway, ang dami pa namang like issues or kailangang ayusin tungkol sa pera. Right now, ang ating mga Leo parang nahaharap sa malaking transformation. This is like a death and rebirth, the death of your old self and a reborn, no? The rebirth of a new and a better version of yourself. Marami ka nang natutunan, malayo pa pero malayo na. Marami nang natutunan pero marami pang kailangang matutunan at ma-experience sa buhay. Okay? So, your person, sabi naman ni masculine sa connection na to, ready naman daw siya na mag-step up sa relasyon na to at ready daw siya sa commitment. Kung may usapan na kung mag-jowa, like ma-engage, ikakasal, magsasama, something like that. Kung mag-asawa na, sabi ni masculine, eto naman yung nakikita niya, though kung nagkaroon man ng pagkakamali or may mga pumasok na third party in the past, sabi ni masculine, eto naman daw yung relasyon na parang nakikita niya as like long-term partnership or eto yung pipiliin niya to be a companion in the future. Okay? Pero nagiging quiet siya about this because maraming naging pagkakamali si masculine here na alam niya na kapag in-express niya yung intention na to kay feminine na mag-stay naman siya sa connection na to, hindi na siya papaniwalaan. Ang problema kasi dito, yung definition ng masculine ng commitment na ikaw yung bibigyan ng promise of love, ikaw yung papakasalan, ikaw yung uuwian, pero may dishonest energy of like entertaining other people, entertaining third parties, at nakikita ko dito na parang hindi pa tapos sa paglalaro si masculine. But ito yung mga katwiran ng lalaki na sa'yo naman ako umuuwi, ikaw naman yung pinakasalan ko, ikaw naman yung mahal ko, wala naman yan. But, dito nagkakatalo kasi sa definition ng wala lang. Okay? Para kay masculine, wala lang to, kahit kinikita niya, dinedate niya, or hindi pa siya over, o bukang bibig niya tong babae na to, lagi na lang nadudulas, nababanggit yung pangalan, nakukwento ko ano man. Sabi ni feminine, gusto niya yung loyalty, not just yung presence, but also yung emotional commitment nung masculine sa connection na to. Okay? Maraming doubt si feminine kung magiging stable pa ba to because she feels like parang wala namang nangyayaring magandang outcome sa relasyon na to. Okay, so until like the end of November, bilis no? August, September, October, November, yeah. Until the end of November, yung feminine pa rin sa connection na to, yung magbabalanse ng sitwasyon, magbibigay uunawa para magkaroon ng harmony because love ni feminine si masculine at like the feminine is taking care of this connection. But masculine, I just want to remind you, not just because mahal ka ni feminine at binibigyan ka ng multiple chances, ay parang ma-abuse na yung chances na binibigay sa'yo. Mahal ka ni feminine kaya parang binibigyan ka ng chances na ayusin mo to. Hindi para abusuhin yung love at pagtitiwalang binibigay niya sa'yo. Kasi masculine, nakikita ko dito, yung definition mo ng commitment ay siya yung pinakasalan mo, siya yung binigyan mo ng singsing, sa kanya ka umuuwi, pero naglalaro kami, ini-entertain kang mga third parties here. So nakikita ko dito, hindi pa tapos ang mga trust issues because ramdam ni feminine na may tinatago ka masculine. At ang ugali ni masculine, magde-deny na lang daw siya. The sword of truth in reverse. What you don't know won't hurt you, feminine. Bakit pa ba ako aamin? Gusto mo bang masaktan? Total, hindi naman niya mabago ang kanyang sarili.
Pero dahil dyan sa katwiran mo, masculine, it feels like si feminine binibigyan ka lang ng ultimatum na hindi mo alam. Okay? Parang ino-observe ka. Sabi ni feminine, sige, tingnan ko hanggang kaya kong magbigay ng chances. Kung matapos yung taon, hindi pa siya nagbabago, let's see kung kaya ka pa niyang bigyan ng another chance para bigyan ka ng enough time for you to figure things out para magbago ka, para bitiwan mo tong mga kalokohan mo. O kung ano man tong toxic habits na meron ka, it could be sugal, it could be barkada, it could be not prioritizing the feminine, it could be literal na third party. Kung ano man itong mga hindi na pagkakasunduan. Okay? Because you have a choice, masculine. It's either tapusin mo ang toxic habits na to o tatapusin ni feminine ang relasyon na to. Okay? Kahit may pangako ng pag-ibig, kahit sabihin mong mahal kita, ikaw pinakasalan ko, bakit mo ako bibitiwan? Ang pinangahawakan ni feminine, gusto niyang maramdaman yung totoong love. Hindi yung promise lang at para siyang puppy, pet na nilagay sa bahay na, oh, ikaw naman inuwi ko, pinapakain kita, may dog food ka, manahimik ka dyan. Hindi ganon. Okay? It feels like, pagkatapos ng taon na to, most of you, feminine, gagawa na ng desisyon na makakabuti para sa'yo with the Wheel of Fortune. Sa totoo lang, tayo naman ang gumagawa ng karma ng buhay natin, no? With like mga desisyon na pinipili natin sa buhay natin. Sabihin natin na may mga bagay na hindi natin controlled, like yung mga decision ni masculine sa connection na to. But it's how we respond and how we fix the situation that would really affect din yung buhay natin. Bahala siya. Kung gusto niyang magstay sa toxic patterns, toxic habits, siya yun. Pero kung ayaw mo ng ganong buhay, di tumanggal, di umalis ka sa partnership na yan, tanggalin mo ang sarili mo sa partnership na yan. And by doing that, you're creating like a different energy and a different karma para sa'yo. Kasi by partnering in this masculine na nahihirapang magbago at nahihirapang itrato ka ng tama, kasi tinanggap mo what you deserve, tayo sabaw-sabaw. what you tolerate is what you deserve, di ba? Kung tinotolerate mo yan, tinatanggap mo yan, deserve mo yan. Ngayon, if you feel that you deserve a better energy, a better relationship, tanggalin mo ang sarili mo, you do what's right for you. Kung hindi siya magbago, kung after all the chances na binigay mo, napapagod ka na, then ikaw ang mag-serve ng justice para sa sarili mo. Tatapusin mo. Kasi si masculine, meron siyang meron siyang choice of like tatapusin ang toxic habits or pag hindi niya tinapos to, tapusin mo ang relasyon para maging okay ka. Kasi right now, ang katwiran ni masculine, walang mali at wala siyang babaguhin because wala ka naman daw dapat pang hingin pa more sa kanya because he already has given you yung best, which is the commitment, which is ikaw yung official girlfriend, ikaw yung asawa, ikaw yung inuuwian. Para sa kanya, enough na yon. Ngayon, kung meron man daw siyang kalaro sa playground sa labas, that's none of your business daw. If okay ka doon, you go for it. Ilaban mo ang relasyon na to. Kung masasaktan ka, masira mental health mo, then you have to choose what you feel that's right for you. Ikaw ang magbababa ng justice card para sa buhay mo. Para umikot ang Wheel of Fortune at magkaroon ng better energy for you. Okay? Masculine, you got two choices. It's either bitiwan ng toxic habits or bibitiwan ka ni feminine. Pero feminine, reminder, again and again and again, right now, hindi nakikita ni masculine ang mali sa ginagawa niya. So, it's either magtiis ka or sanayin mo yung sarili mo dito. Okay? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung anong tama at mali. Because kung ano yung kaya mong tiisin, i-tolerate. Kung ano yung feel na deserve mo, then yun yung deserve mo. Kung feeling mo, deserve mo yung ganitong pagmamahal, you go for it. But if you feel that you deserve yung stable, harmonious, traditional relationship na may totoong offer of love leading towards victory, totoong offer ng pag-ibig and happiness, good fortune, then pumili ka ng tao na ready at nakikita mong kaya kang mahalin ng tama.
But right now, it feels like mukhang marami pang realization ang pagdadaanan ng masculine na to. Alrighty? The choice is yours. And that would be the Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. See you again in a few days for your bonus reading, and happy birthday sa ating mga Leo. Pa-birthday mo na sa sarili mo yan. Bye-bye, Leo. Gawin ang tamang desisyon para sa'yo. That is the best birthday gift para itong the rest of the year, maganda na yung energy ng buhay mo. Bye-bye, Leo.